Romualdez talaga ang nagpapatakbo niyan. Nang takbuhin ng mga Marcos. Alam nilang matatalo sila? Sinong gumalaw ng PI? Hindi nyo ba nakita yung ganunan ng Malacanang at saka ng Congress? Si Marcos ayaw eh. Nagaganunan sila eh. Oh, pero si Romualdez, sige lang. PI tayo, PI. Kasi alam nyo, kung kilala nyo lang talaga yung kanilang surroundings, kanilang network, yung kanilang ang talagang political dyan, si Romualdez, nagpapatakbo. Hindi ang mga Marcos. Marcos, wala yan. Maniwala kay sa akin, wala yan. Romualdez talaga ang nagpapatakbo niyan. Nang takbuhin ng mga Marcos. Kaya pansinin nyo, lahat ng galaw doon ang ending sa Kamara. ICC, nasa Kamara. SMNI, nasa Kamara. KOJC, nasa Kamara. Nalaman natin yan nung interview ni Bato. Tama, mali. Di ba? Nalaman natin lahat yan. Na andun. Ha? Ang naglalagay ng PNP chip? Isaksak nyo sa kukote nyo yan. Kung meron talaga kayo, isaksak nyo sa kukote nyo yan. Yan ang sinabi ni Senator Bato. Pinangakuan yung isa. Bumaligtad ka lang, ikaw ang next PNP chief. Wow! Wow! Hindi si Marcos ang naglalagay ng PNP chief. Paano nangyari yun? Hindi, sige, sagutin mo kanyo ko. Paano nangyari yun? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Bato. So if you do not believe me because isa kang MDS, I don't care. Si Bato ang nagsabi niyan. Hindi ako. Siyempre, minsan mapapaisip ka talaga na parang, is this worth it? Makapaganong ka eh. Worth it pa ba itong pinaglalaban natin? Worth it pa ba na ako, simpleng tao lang ako? Hindi naman ako yung tipo ng tao na kaya nga yung may nagkomento doon sa ko eh. Kasi nagtrending yung sinabi kong merong sumubok na umareglo sa atin, nag-imbita doon sa kabilang kampo. Tapos ang sabi nga niya sino ka para hindi ka naman magaling. Alam mo, same question nga eh. Same question yung tinanong ko din sa sarili ko eh. Sabi ko, sino ba ako? Sino ba ako para idemanda nila ng 2 beses? Sino po ba ako? Ayun talaga yung ko eh. Sabi ko nga, simpleng lang naman ako. Komedyante lang naman ako. Simpleng lang ako. Pero hindi, tao na nagsasabi ho eh. Kahit yung mga kilala ko. Kasi sa pool sila eh. Pag bumanat ka, dumurugo yung puso nila eh. Bakit? It's the truth. Hindi dahil sa marami namang magaling magmura dyan. Marami namang magaling mambaboy dyan. Kaya lang daw, tinatamaan sila. Dumudugo yung puso nila. At saka alam siguro nila, siguro alam nila na tayo ang hindi naman nangunguna o namumuno, pero tayo ang kinikilala ng mga Banateros vlogger na nagsimula ng Banateros. Hindi ko kinukonsider sa sarili ko na leader ng Banateros eh. Pero gayon pa man, ako naman yung kinikilala nilang leader. Siguro naisip nila, ganun ha. Okay. Kasi lumalakas yung Banateros eh. Lumalakas yung Banateros talaga. As in lumalakas. Siguro naisip nila, sino ba leader niyan? Si Banat Bay pala, animal yan. Sampulan nga natin para matakot yung mga kasamahan niya. Doon sila nagkamali. Akala nila, ako na yung pinakamatapang sa Banateros. Hindi. Mas matapang po yung mga kasama ko. Sa katunayan, ako ang bunso dyan eh. Ako mukhang pinakabata dyan eh. Yung iba mukhang matatanda na eh. Gago! Ako talagang pinakabata dyan. Yung utol ko nga isa, mas matanda. Si Boss Dada, mas malaki at matanda. Di ba? Tapos, si Jay Guevara, mas bata nga sa akin, pero yung itsura niya, mas mukha namang matanda. Si Master Judea, mas matanda rin sa akin yan. Ako ang bunso dyan eh. Sa totoo lang. Ang akala kasi nila, siguro, pag ako, nakaya nilang idemanda, tatahimik na in the entire Banateros. Hindi nila alam
na mas matatapang pa po sa akin yung mga yan. Mas matatapang pa po sa akin yung mga yan. Yan talaga mga basag ulo yan eh. Si Boss Dada, dating Philippine team wrestler yan. Si Jay Guevara, hindi totoo, walang biro. Si Jay Guevara, dating Philippine team sa Rambulan. Oh. Si Master Judea, ganun din. Si Coach Oli, head ng fraternity yan sa eskwela namin. Akala nila ako lang ang matapang sa Banateros. Oh. Pero ang totoo niyan, kaya nga nakikita niyo yung pattern. Sinimulan sa SMNI. Davao. Sino yung sa vlogger? Ako. Hindi ko sinasabing hindi sila tinatamaan kay Maharlika. Kaya lang kasi si Maharlika nasa ibang bansa eh. Kaya limited yung kanilang kayang gawin kay Maharlika. Limited. Talagang mag-aaksaya ka ng pera tulad nung ginawa nung isa, 'di ba? Nang dinimanda siya. Laki ng gastos doon. Oh. Kaya tuloy, hindi siguro pinag-aaksayan din ng, although ginagamit siguro ng gobyerno in other ways. Tulad nung pagdemanda nung isa, pagdemanda nung isa pang hindi natin alam. Pero kasi pagdating mo dito sa Manila, alam mo nilang tayo kasi tinatamaan talaga natin eh. Talagang sa pool natin eh. Kasi tayo diretso daw tayo. Hindi tayo kung sino talaga yung may kasalanan. Pansinin ninyo ha, eto lang, simpleng-simple to. Bakit sa tingin ninyo ang nagdemanda sa akin parte ng kamera? Isipin nyo lang na mabuti ha. Bakit? Bakit hindi nila dinademanda tong isa? Yung mga ibang nag-iingay dyan. Alam niyo kung bakit? Tinamaan kasi natin eh. Yung kanilang pinaka-boss. Patagal ko na kasi sinasabi sa inyo to. Hindi ang boss nila si Marcos at saka si Lisa. Hindi. Sabi na nga ni Presidente, mahina yan eh. Di ba? Si Pangulong Duterte na nagsabi, mahina yan. Ibig sabihin, hindi yan yung tipong... Alam nyo, eto lang para lang sa kaalaman ninyo. Kasi kami kilala namin ang mga Marcos. Noon panahon na magkakasama pa ang Duterte Marcos, kakilala namin. Alam namin yung personality nila. They are not confrontational. You can ask that to Attorney Vic Rodriguez. They are not confrontational. They don't like yung mga ganyan-ganyan. Hindi sila sumasali. Sa kanila, masaya na sila na nanalo sila, nagpa-party sila, nagsasampaign sila. Okay na sa kanila yon. At kung ano-ano ginagawa nila, okay na sila doon. Ellen Lo, salamat po. Pero ang talagang sasapul, nagko-control, at may pangarap, hindi naman ang mga Marcos eh. Etong Romualdez, yan talaga. Maniwala kayo, yan ang tunay na kalaban. Kaya nga pansinin ninyo eh. Eto hindi ako nagmamalaki. Ulitin ko hindi po ako nagmamalaki. Hindi po ako, with all humility. Pero bakit mas pinatulan nila ako kaysa doon sa babaeng nasa Amerika? Alam niyo kung bakit? Because yung babae sa Amerika, mali ang tinatamaan nila. Mali yung target nila. Kaya walang pakialam yung talagang power. Nagigets ninyo? The real power comes from the House. Andun talaga sa House of Representative. Nandun ang budgetan. Pagpili ng PNP chief, di umano, naandun sa kanila. Tama, mali. Naandun yung power. Tinamaan ko sila, kaya sila nag-react sa akin. Bakit di sila masyado nagre-react kay Maharlika? Hindi ko sinasabing walang dating si Maharlika, wala ko sinasabing ganun. Kaya lang, Maharlika is hitting the wrong people. Maharlika is hitting the wrong... Hindi na mga kandidato yan. Sa tingin nyo, tatakbo si Sandro ng presidente? Hindi mananalo yan kahit balibalik-tarin mo mundo. Si Amy, wala na. Pasunan tao sa mga Marcos. Hindi na makakaulit yan. Tandaan niyo, nanalo ang Marcos because of BP Sara Duterte. Period. If you believe in that, you will also believe that Marcos will never win again. Hello? Hello? Do we understand each other?
if you believe that BP Sara is the only reason why Marcos won last election, hindi na makakaulit ang Marcos. Tandaan niyo yan. Pero ngunit datapat subalit, pwedeng malusutan. Papaano? Pera. Pera. Maaaring malusutan. Makontrol ang dapat kontrolin. Ano pa? Eleksyon, alam naman natin, pag pera ang umano. Pangatlo, pag pinadanak mo ng pera yung ayuda, na ang mga tao alam nating naghihirap. Hindi nyo napansin? Ako ganito ganito ang aking intindi. Itong gobyerno na to, Karen, salamat po, gusto nilang ma-maintain ng kahirapan. Gusto nilang humirap ang mga Pilipino. So that, aasa ang Pilipino sa ayuda. Huwag nyo kasing isipin tayo mga 80% ang nasa C and D, E. Pero yung mga nasa C plus B, wala naman yan eh. Iilan lang yan. Ilang porsyento lang yan. Wala pang 20%, wala pang 10% yan sa Pilipinas. Karamihan nasa C, D, E. Yung nasa C, D, E, gusto nila yung mga C maging D. Pag naging D yung mga yan, E, umaasa yan sa ayuda. Tanungin ko kayo. As simple as this. Sino sa inyo ang pupunta sa barangay kung makakatanggap kayo ng 2,000? Sige nga. Tanungin ko kayo. Sino sa atin dito ang nanunood at may announcement ang barangay? Mga taga-barangay ganito, namimigay ako ng 2,000. Sino sa inyo pupunta? Pag kayo pumunta doon sa 2,000 na yun, ibig sabihin, parte kayo ng target nila. Sad to say, but it is true. Gusto nilang humirap tayo ng humirap. Para aasa lang tayo sa ayuda. Nagigets ninyo? Marami sa atin sasabihin, sayang din yan. Bigas din yan. Tama, mali. Oh, ganun nga ang ginagawa nila. Yan ang ginagawa nila. Pansinin nyo, kahit kayo, pupunta kayo eh. Pag may 2,000, tama, mali. Oh. So, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi. Nasa B ako. Nasa AB ako. Wala sa atin. Karamihan sa atin nasa CDE. Karamihan sa atin. Karamihan sa atin, pupunta ng barangay para sa 2,000. Tama, mali. Yan ang kanilang gimmick. Pahihirapin nila yung bayan. Wala silang pakialam. Inflation, bla bla bla. Pagmahal ng bilihin, wala silang pakialam. Bakit? Mamimigay naman kami ng pera sa eleksyon eh. Pag namigay kami ng pera sa eleksyon, boboto kayo at boboto kayo sa amin. Kaya maaaring makalusot pa si Romualdez. Bakit? Tandaan ninyo 2 years pa lang to. O, pa 3 pa lang. Naghihirap na tayo. Paano pa kaya pagdating ng talagang sasadsad tayo sa sobrang sadsad natin, aasa na lang tayo sa gobyerno. Maraming ganyan mga Pilipino. Tama, mali. At hindi lahat ng Pilipino may utak na, hindi, kukunin ko yan. Pagkuha ko yan, hindi ko pa rin sila iboboto. Bibihirang Pilipino na ganyan ang iniisip. Marami dyan, kung sino yung magbigay sa akin, yun ang boboto namin. Kung sino yung magbayad sa amin, siya lang yung boboto namin. Anong katunayan? Look at Congress. Look at the House of Representatives. Alam nyo na silang mga korap, yung mga tao dyan. Bakit kayo boto ng boto? Bakit kaya yung mga distrito boto pa rin ng boto hanggang ngayon? Alam naman nila korap yung kanilang mga congressman. Alam nila na mga magnanakaw yung congressman and yet boto sila ng boto. Pera. Money can persuade people. Tandaan nyo yan. Kaya anong punto natin dito? Ito ang tunay na kalaban. Kamara. At alam nyo, ang Banateros, yan ang punto lagi. Kaya nga napagbibintangan kami, ba't di daw namin binabanatan si Marcos? Gago pala kayo eh. Kayo na yan. Bahala na kayo dyan.
Kayang-kaya nyo na yan. Although meron naman tayong ginagawang banat din from time to time. Pero, sandali, ako kasi, advance ako mag-isip. Ang target ko, 2025 and 2028. Yan ang target ko. Hindi ko target yung nakaraan na. Tapos na yun eh. Nakaraan na yun. Palalo na yun. Gagawin natin. Patalsikin? Sige, try nyo. Hindi, eto. Ang dami ko nang kausap na mga... Tandaan ninyo, marami po akong contact, marami po akong kausap. Mga eksperto ito, intelligence, lahat-lahat. Napaka-imposible pa as of now. Napaka-imposible pa. The only thing siguro na talagang gagalaw ang dapat gumalaw ay pag ginalaw nila si Duterte. Pero ngayon, imposible pa. Kaya nga we have to live with it. It's a reality. It is impossible for now. And, second, meron akong pinaniniwala ang Romans 13. Basahin nyo na lang yun. O mga taga kay OJC, sigurado ako alam niyo yan. Pero, eto. Ang gusto ko, yung 2025. 2025, dapat talagang mapalitan ang mga senador. Yan ang focus ko, 2025, 2028. Kasi yung nangyayari, sorry ha, okay lahat ng revelation ni Cathy, yan sa video, lahat yan pinaniwalaan ko 2022 pa lang, pinaniwalaan na naming mga banateros yan. No question about it. Kaya nga hindi kami nagpabudol, di katulad ninyo, tatanga-tanga, nagpabudol pa rin. Yang adik-adik na issue na yan, sa totoo lang, medyo diversion pa nga sa tingin ko yan eh. Of the real enemy. Pagdating ko kasi sa tactic, especially chess, mag-isip kayo na mabuti ha. Sa chess, isang style sa chess, may magpipretend na yun talaga ang enemy. Pero may gumagalaw na iba. Sino dito naglalaro ng chess? Diba kunwari, lulusob yung bishop, lulusob yung kabayo, lulusob yung ganito. Pero yung real enemy, nagtatago. Papasok na lang yan pag malapit na mag-checkmate. Ganun eh. Ganun no ang chess, laro ng chess. Kaya nga feeling ko, masakit man isipin, feeling ko talaga, merong mga inilabas. Merong mga inilabas na kunwari kalaban, pero hindi naman pala kalaban. To divert the issues. Kasi ang issue, tinatarget si Marcos at yung asawa niya. Isipin niyo mabuti ah. Marcos, asawa niya, yun lagi ang target. Pero sandali, sino ba ang kakandidato sa 2025 and 2028? Hindi naman yung mag-asawa eh. Ang magkakandidato 2025, lahat ng bata ni Romualdez. Puposisyon sila sa Senado. Puposisyon sila sa paging presidente. So it's diversion. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Wala na kayo magawa dyan sa presidente. Presidente na yan eh. Unless magrevolusyon ang AFP, hindi mababagsak yan. Okay tayo dyan. Sige, okay, go. Pero the real enemy now is sitting in the house, not in Malacanang. You have to understand that. Na sana sumaksak sa kukote natin. Yan ang bantayan natin. Bantayan natin na maigi. Bakit? Kung kayo naiinis ngayon, 2024, 25, naiinis kayo. Ang utak nyo dapat, hindi na sila makaulit. Hello? Hello? Gusto nyo pa bang umulit sila? Sige, ituloy nyo yung target ninyo mali. Diba? Halimbawa na lang sa war games. Alam niyo yung war games, yung mga toys. Merong lulusob kunwari. Diba? So ikaw naman, putok ka ng putok. Pak, 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 pak. Hindi mo alam, may umiikot na pala sa likod mo. The real enemy.
Kasi nga, masyado kang inaano dun sa nakikita mo lang. Nakikita mo lang ito, pak. Wala na yan eh. Puta, wala nang baril yan eh. Wala nang baril eh. Wala nang panlaban yan. Tapos na yan after 6 years. Tapos na yan. Pero ito isa umiikot. Kumadali tayo niyan. Sige nga, puta, another 28 to 20, to 34. Mantakin mo. Another 6 years after 2028. Gusto nyo yan? Mag-focus kayo kay Marcos. Go. Gusto nyo yan? Sige. Ako, again, bilang Pilipino, kami nga mga banateros, nananawagan nga kami sa AFP to intervene for KOJC and pang-aabuso. Tama, mali. Pero bakit kaya, isipin nyo to hindi nyo napapansin? Ang ganda ng revelasyon ni Bato. The revelation of Bato. Yesterday, pinlay natin yan. Who's making the calls? Romualdez. Wala nga sa meeting yung presidente. Romualdez is the one making the call. Romualdez is the one, di umano, according to Bato, not sa akin. Romualdez is the one calling shots on ICC against Duterte. Romualdez is the one calling shots on Chief PNP. Sabi ni Bato, ito hindi po ako. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Si Bato ang nagsabi niyan. Si Senator Bato. So if you have a brain at hindi ka tatanga-tanga, nagpapaniwala lang sa mga walang kwentang vlogger, iisipin mo, mantakin mo, Romualdez is the one nagkukall ng shots? Why? Kasi siya ang may plano. Siya ang may plano sa 25 at 28. Now, ano focus natin? Doon sa presidenteng wala na? O dito kay Romualdez? Now tell me, who's telling the truth? See? Tell me now, who's telling the truth? Hindi nyo ba napansin? Bakit ako puno ng demanda? Bakit ang SMNI puno ng demanda? Kanino nang gagaling? Kay Trillanes. Sino kasama doon sa meeting? Si Trillanes. Kanino pa? Sa Kamara. Sino kasama doon? Yung leader ng Kamara. Alam niyo kung bakit? Ba't di ako demanda ni Marcos? Ilang beses kong tinawag si Marcos na bangag. Noong panahon na Ngayon, hindi ko na matawag kasi nakaupo na. Baka mademanda pa tayo isang beses. Sabi ni Duterte yun, hindi ako. If they want, they can do it. Bakit di nila magawa? Kasi wala na silang pakialam eh. Basta kami, mag-e-enjoy na lang kami sa buhay namin. Mag-champagne kami, magsayaw-sayaw kami, bahala kayo. Sino ngayon ang talagang pag tinamaan mo sila, galit na galit? Kaya nga sabi ko sa inyo, if you have the brain, you would know who's the real enemy. But if ang pinaiiral mo, yung galit mo lang, at yung pinaiiral mo, yung vengeance mo lang, yung kasi nagre-revenge ka lang dahil hindi ka napaboran si TP kaysa sa'yo. Dahil sa ganun ka, wala mangyayari. Kaya nga dalawa lang yan eh. It's either you're stupid, you're hitting the wrong person, the wrong target, or you're part of the game. Kaya ka kunwari nandyan na isang diehard Marcos noon, kulang na lang halikan mo at sipsipin mo ang puwet ni Marcos. Pero ngayon kunwari bumaligtad ka. Tapos ang target mo si Marcos. Tanungin ko kayo. Sige lang. Yung itsura ni Marcos, dahil sa kakabanat nitong isa, nakuha niya ba ang simpatsya ng taong bayan? O naasar sa kanya ang taong bayan? Sige. Kung may utak kayo, kayo yung sumagot. Tandaan ninyo, yan ang expertise ng mga Marcos. That's why
nakuha nila ang simpatsya ng ilan, kaya nga nanalo pa sila eh. Tama, mali. 1986 until, mula nung nasipa sila, until 2022, expert sila sa magpaawa. Yan ang number 1 propaganda nila. Mantakin mo, nanalo ang isang presidente, isang kandidato nang hindi humaharap sa tao, hindi humaharap sa debate. Paano nangyari yun? Lagi lang niyang, ang laro lang niya, kawawa ako. Inaapi ako. Masamang tao kaming mga Marcos. Number 1 niya, sino? Kita niyo kung sino magaling dyan? Alam mo kung sino? Number 1 dyan, yung nanay niya. Si Imelda. Ang galing magpaiyak-iyak niyan. Para nakakaawa talaga. Hindi, api talaga kami. Api kami. Api kami. Ang dami nga naloko sa api na yan eh. Kaya nga nanalo eh. Feeling nyo api. Kahit nga tayo mga Duterte supporter, naawa, di ba? Kung ako kung hindi ako nakapunta sa bahay ni Marcos, kung si Mocha hindi nakapunta sa bahay ni Marcos, kung hindi kami namin kilala yan, baka naloko kami yan. Hindi, totoo. Kasi nga expert sila dyan eh. Magpaawa. Paano nila magagawang magpaawa ngayong presidente na sila pag tinitira sila ng personal? Remember this. Always remember this, mga kababayan. Ang mga Pilipino, kumakampi yan sa underdog, especially pag ang tinitira mo na pamilya. Tandaan nyo yan. Huwag kayong makakalimot sa propaganda na yan. Ang mga Pilipino maawain. Kawawa naman sila. Inaapi yung pamilya nila. Kawawa naman sila. Bakit dinadamay pati yung asawa, pati yung anak? Di ba? Sagutin niyo ako. Yung tira sa pamilya nila, sa mga hindi involved sa politika, sa tingin nyo, ay tama nga si Maharlika, tama siya. Hindi. Ang reaksyon nila, kawawa naman ang mga Marcos, ano? Masyadong inangapin itong bungangera sa Amerika. Kawawa naman. Tayo mga Duterte supporter, kayong mga tanso na naloko at nabudol, naniniwala kay Maharlika, no question about it. We all know what's happening. Pero yung mga nasa labas, ano maiisip nila? Kawawa naman si Marcos, inaapi yung pamilya. Grabe yung bungangera, inaaway si Marcos. Tama, mali. Tama, mali. Sagutin niyo ako. Kayong sumagot sa akin, di ba yan ang reaction nung mga walang pakialam sa politika? Kawawa naman. Dahil doon, nawawala ang focus. Saan? Sa korupsyon na ginagawa. Nawawala ang focus doon. Sa ginagawang, sabihin na nating pang-aabuso ng ilang kapulisan sa Davao. Bakit? Kasi ang galing nila magpaaway. Alam mo, eto paano ko nalaman ito? Kinuwento ko sa inyo to ilang beses na eh. Nung panahon na umihingi, magkakaibigan pa ko, si Mocha at ang si Bongbong noon at saka yung kanyang si si Lisa Marcos, humingi ng advice si Mocha noon. Kasama ako doon. Naandun ako noon. Alam mo kung anong advice nila? Meron silang pinakilala sa aming magaling sa PR. Foreigner. Ang galing sa PR. At hindi ho ito mga pipitsuging political vlogger lang Hindi ho. Ito yung mga graduate na mga mayayamang universidad sa Amerika. Kaya nga ang singilan niya 2 million para lang mag-advise. Pero may gagawin silang group study. Titingnan nila kung ano yung weakness ng mga Pilipino. Ganon. Pero hindi namin pinatos kasi wala kaming perang 2 million. At hindi rin naman kami tinulungan ng mga Marcos. Doon pa lang, naamoy ko na. Sabi ko, mananalo to someday. Bakit? Yun ang kaibigan nila Yun ang connection nila Mga foreigner na magagaling.
Kaya siguro, inadvisean siya na huwag kang umimik. Siyempre in English. Be quiet. Let them hit you hard. Because Filipinos, they easily, pity on people. Tama ba English ko? Di ba? Ganun eh. Kaya nga tingnan nyo. Di ba, yung mukha ni... nakita niyo yung mukha ni Marcos na galit? Hindi. Ganyan lagi. Awawa naman kami. Awawa kami. Inaapi kami. Pinipersonal kami. Nakita niyo silang pumalag? Hindi. Kaya nga yung ibang vlogger natutunan na rin yan eh. Magpaawa. Kaya sila kumikita sa YouTube eh. Ay, ang ganda ng ginagawa ni Marcos siya nagpapaawa. Magpaawa na rin kami para kumita kami. Pa-victim. Oh. Kaya nga, ano ang punto ko dito? Mga kababayan, simple lang. Let's really focus on the right target. Ang right target po walang iba kung hindi ang kamera. Na andyan po ang mga damunyo. Nandyan, maniwala kayo sa akin. Pansinin nyo to ha. Nung alam nilang matatalo sila, sinong gumalaw ng PI? Hindi nyo ba nakita yung ganunan ng Malacanang at saka ng Congress? Si Marcos ayaw eh. Nagaganunan sila eh. Oh, pero si Romualdez, sige lang. PI tayo, PI. Kasi alam nyo, kung kilala nyo lang talaga yung kanilang surroundings, kanilang network, yung kanilang ang talagang political dyan, si Romualdez, nagpapatakbo. Hindi ang mga Marcos. Marcos, wala yan. Maniwala kayo sa akin, wala yan. Romualdez talaga ang nagpapatakbo niyan. Nang takbuhin ng mga Marcos. Kaya pansinin nyo, lahat ng galaw doon ang ending sa kamera. ICC, nasa kamera. SMNI, nasa kamera. KOJC, nasa kamera. Nalaman natin yan nung interview ni Bato. Tama, mali. Di ba? Nalaman natin lahat yan. Na andun. Ha? Ang naglalagay ng PNP chip? Isaksak nyo sa kukote nyo yan. Kung meron talaga kayo, isaksak nyo sa kukote nyo yan. Yan ang sinabi ni Senator Bato. Pinangakuan yung isa. Bumaligtad ka lang, ikaw ang next PNP chief. Wow! Wow! Hindi si Marcos ang naglalagay ng PNP chief. Paano nangyari yun? Hindi, sige, sagutin mo kanyo ko. Paano nangyari yun? Hindi ako nagsabi niyan, ha? Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Bato. So if you do not believe me because isa kang MDS, I don't care. Si Bato ang nagsabi niyan. Hindi ako. Panoorin niyo yung video kahapon. So alam na alam niyo kung sino yung talagang target. Ewan ko sa inyo. Kung hindi nyo pa rin alam hanggang ngayon, hey, you have a problem. Panatiko lang talaga kayo. Malaking problema natin. Ha? Sana maintindihan ninyo. Oh, ito pa. Balita pa tayo. Ay, nako. Ito. Ito, ha? Oh. Tignan nyo ito, ha? Ito. Napaka-importante nito. Sino ang bumabanat pagdating po sa gumawa ng kaayusan ng dito. Ito, alam nyo to, napanood nyo na to, pero ulitin ko. Tinanggi ng isang opisyal ng National Bureau of Investigation Davao Region na tumanggap siya ng suhol mula sa Kingdom of Jesus Christ pastor na si Apollo Kibuloy. Lumutang yan sa gitna ng pagtugis sa puganteng pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdes. Humarap kanina sa media si National Bureau of Investigation Davao Region Director Arcelito Albao. Dito, mariin niyang itinanggi ang paratang ni dating Kingdom of Jesus Christ member Arlene Stone na tumatanggap siya ng suhol galing kay Pastor Apollo Kibuloy. Lumutang ang paratang dahil naging payapa. Yun ba si Arlene Rock? Pambira. O si Arlene Stone?
Kaya naman pala, halatang halata, itsura pa lang. Araw ang paghahain ng warrant of arrest ng NBI laban kay Kibuloy nung Biyernes. Bigo namang mahuli ng NBI noon sa KOJC compound ang puganteng pastor. Ayon kay Albao, hindi niya personal na kilala si Stone at ni minsan ay hindi sila nagkausap. Itinanggi rin niyang nakatanggap siya ng sobre na may lamang pera galing sa KOJC. Yung sinasabi po ni Ma'am Arlene Stone na nasa US ngayon ay wala pong basis at walang katotohanan. Ang gusto niya sigurong gawin namin ng pag-serve ng warrant of arrest ay yung gamitan namin ng puwersa. Hindi namin kakayanin dito sa NBI na gamitan sila ng puwersa or dahas. Nilinaw din ni Albao na hindi niya personal nakilala si Pastor Kibuloy at ang malapit na kalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng paratang, buo pa rin daw ang tiwala ni NBI. Tandaan nyo to ha. Ang naglagay sa NBI director na to at pati yung isa ay walang iba kundi opisina ng Office of the President. True, Secretary Remulla ng DOJ kasi nasa ilalim ng DOJ itong NBI. O alam naman po natin siguro yan. Alam naman natin na kahit ang DOJ, Secretary, alam naman natin na against sa mga Duterte yan. Tama, mali? Oh, so kung against sila sa mga Duterte, logic says, bakit sila ilalagay dyan? Maglalagay ng mga Duterte tao? Tama, mali? So sure tayong hindi mga Duterteng mga tao yan. So ano punto dito? Bakit ngayon, ito ang nagiging laman ng ilang mga ensimada vlogger? NBI Director Jaime Santiago kay Albao. We have already conducted hindi pa formal, informal investigation. But I'm sorry to say na I still have the trust. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. Si Albao po ay na-appoint sa Davao doon sa lugar na yun noon lamang October 13, 2022. Ang Pangulo na po natin noon ay si Pangulong BBM. So wala po siyang connection sa former president. Oh. Hinihintay ni Albao ang direktiba ni Santiago sa susunod nilang hakbang laban sa mga akusasyon sa kanya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, So ayan, kitang-kita nyo. Dito ka magtataka. Eto na naman ha. To prove you my point. Sino ang bumabanat ngayon dito? Mga ensimada vlogger. Hindi nyo napapansin? Sino? Yung mga bata ni Romualdez. Sila na naman ang bumabanat dito sa issue na to na NBI. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin ninyo, nagsisinungaling ako eh. Papakita ko. Number 1 sa bata ni Romualdez ang bumabanat dyan. At yan ang script ng karamihan ng kanilang vlogger. Kasi sila, madali mo malaman kung may kumpas eh. Kasi pare-pareho sila ng script. Ito, papakita ko lang ha. Wait lang. Ito. Ayan ha. Sandali. Mali pala yun. Mali. Ito. Nawawala. Kasi ano yun eh. Wait. Morning. Ayun! Narinig yung boses na yun. Morning. Di ba? Kilala nyo na kung sino. Ito. Pasok. Lahat ng pera ng bayan, dapat inilalabas. Hindi pa rin pala malinaw. Ay paano lilinaw? Wait lang yan. May karapatan. Ang ipaliwanag ko sa inyo itong mga nangyayari. Interesado ang tao. Noong ang pulis ang nakahuli kay Pauline, Canada, wala pang 24 hours, inilabas nila sa media at sinabi nila na mayroong reward na 1 million. Excuse me po. Bakit? Itong NBI, 4 umano ang kanilang nahuli. 4 million yun. Hanggang ngayon, ayaw nilang ilabas ang... Ito yung kanyang bagong Meron daw hinuli ang NBI. Alam mo, dapat kasuhan to ng NBI. Totoo lang, dapat kasuhan ng NBI to. Kasi nagpapalabas to ng fake news eh. Sinasalsal niya yung dun sa... Yung kay Arlene Stone daw eh. Tapos this time naman, may nahuli daw ang NBI at tinatago, ayaw ilabas.
Tinatago daw, ano to, kidnapper yung mga NBI? At ayaw ilabas? Hindi, eto ha. Fake news na fake news eh. Unang-una, kung talagang may nahuli ang NBI, number one, na pipiyok dyan at magagalit mga taga kay OJC, magsasalita sila kung tinatago ng NBI. Tandaan ninyo, meron dating nahuli ang pulis, di ba? Tapos itinanggi ni Torre, nagalit ang kay OJC. Kasi karapatan ng bawat akusado na bawat interview sa kanya, kailangan may abogadong na andon. So kung sinasabi mo ngayon na nagtinatago ng NBI etong mga nahuling taga KOJC, magagalit to ang mga taga KOJC. Yung abogado niyan hindi papayag, si Atty. Torrio. Dapat kasama siya pag in-interview. Tama, mali? So imposible. Imposible na meron nahuli, tinago. Alam mo, kahit nga yung mga nagko-comment sa kanya dito, sa kanyang, wait ha. Napakita ko lang. Yung mga ano niya dito, mga amuyong niya dito, nagtataka nga sa kanya eh. Kasi yung sa live niya, yung chat, sinasabing, peke yan, hindi totoo yan, fake news yan. Tuloy-tuloy pa rin siya eh. Hindi ko nga alam kung anong nakain itong, ayan oh. Oh, ay, wait, ano nangyari doon? Snap. Bakit na snap? Oh, tuloy. Lahat ng pera ng bayan, Wait lang. ilang araw na itong namamalat ako. Ka-interest kayo sa... Ano ito? Ano to? Drama ba ito? Oh, tama ba ito? Oh, Bakit hindi nyo ilabas? Ay napakahalagang personality ng mga yan mo. sa kaso. Although hindi ako gaano interesado sa apat na yan, mas interesado tayo yung kinasuhan talaga ng yung tinuturing na mastermind dyan sa mga kasong yan, si Kibuloy. Kasi yung talagang Alam mo, dahil siguro sa pagpapakalat mo ng kung ano-anong balita, kaya tuloy napaus ka na. Pahinga ka muna, ha? Mike Labi, magpahinga ka muna. Tigil mo muna kahit ilang araw lang para maano yung boses mo. lead nila. Yan ang head nila. Kasi ko sa'yo, Mike Abe, huwag ka kasi lumulunok. Hindi, lumulunok ng mga pagkain na hindi mong hinunguya na maayos. Nilulunok mo kagad eh. Alam mo namang hindi tama yun eh. Dapat pagka kumain ka, nguyang-nguyain mo muna. Nga tuloy. Si Enteng, si Ingrid, si Roy, tsaka yung Shelby ba yun? Yung apat na yun. Pero dapat din yung ilabas kasi co-access nga yan eh. At may reward na 1 million each. So pinagbibintangan niya NBI na tinago daw yung apat, nahuli na daw. Nahuli na daw. Ang alam ko, yung isa nakahuli PNP. So siguro kung yung apat, so yung tatlong tinutukoy niya dito. Sabi niya, para daw hinuli yung tatlo at itinatago ng NBI. Pinagbibintangan niya pa yung taga-NBI. Ewan ko naman dito sa NBI, papayag ba kayo ng ganito? Hindi, unless totoo, NBI, na talagang tinatago ninyo. Di ba? Unless totoo. Oh. Tagal. Grabe. Grabe mag-isip ha. It took time ha. Diba? Yun yung ano. Bakit ganun? Bakit ganun? Paano ka paniniwalaan Director Albao, NBI Region 11? Ilabas mo kasi. Eh ngayon, nagdududa na ang tao eh. Pinagdududahan na parang moro-moro lang ang rate nyo ginagawa pag salakay nyo, o hindi naman salakay eh, para kayong bisita lang doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Welcome na welcome kayo doon eh. Sinasalubong pa kayo ng mga member eh. Ano kaya gusto niya? Di ba? Dito mo malalaman na hindi ko alam kung sadya niyang pinapakalat ay fake news o sadyang mahina ang utak niya. Hindi ko talaga alam. Kasi ang warrant of arrest, ang pagsiserve ng warrant of arrest, talagang kailangan ipapaalam mo doon sa lugar. Talagang sasalubungin ka. Anong gusto niya? Walang sasalubong, dire-diretso lang ang pasok. That's illegal. Mike Abe, do you know that? Hindi, ako nagtatanong lang talaga. Alam mo ba yun? Pag-serve ng warrant, hindi search warrant to warrant of arrest. Pag isi-serve mo yan, pagpapasok ka sa isang compound, bahay o di kaya subdivision, ipapaalam mo.
Hindi yung dire-diretso ka lang lulusob ka. Ang tagal mo na sa industriya, hindi mo pa alam to? Hindi, nagtatanong lang ako ha. Sadya ka bang nagpapakalat ng fake news o talagang tanga ka lang? Ako nagtatanong lang ha, seryoso. Pinagmamalaki pa nung abogado ng Kingdom na okay daw ang NBI, hindi marahas, walang mga baril, wala kung ano. No. So dahil kaibigan ka ni Kibuloy, ganun ba yun? Tapos, You know? Oh, that is paratang talaga yan dahil ba kaibigan ka ni Kibuloy? Oh. NBI ano? Wala pala kayo eh. Oh, itong bata ni Tamba sinasabi, kaibigan nyo daw si Pastor Kibuloy kaya hindi nyo hinuhuli. Oh, nako. Oh, di ba? Oh, nakikita nyo na. Nakikita nyo na kung sino ang tinatarget nila. Di ba? At sino ang mga nagre-react. Sino ang mga nagre-react. Kung kaninong script nang gagaling. Halatang halata eh. Oh. Bakit? Again, balik tayo doon sa sinabi ni Bato. Sino yung sinabi ni Bato? Ang sabi ni Bato, ang naglalagay daw ng PNP chip, walang iba kung hindi si Romualdez. Nandun siya. Sabi ni Bato hindi po ako nagsabi. Si Bato po sa interview niya. Oh. Therefore, I conclude, ang call ay nasa kamera. Bakit hindi mapakialaman ang NBI? Kasi alam naman natin, nandyan si Remulla. Pagdating kay Remulla, tandaan ninyo, nasa kamera yan. Dating congressman to si Remulla. Alam niya lakaran dyan. Alam niya lakaran dyan. At matikas ito sa kamera, si Remulla. Kaya hindi ito mapakialaman nila Romualdez. Alam nila yun. Hindi nila magalaw tong NBI. Kasi nasa ilalim. Yung sabihin, kaya nilang kontrolin itong mga PNP. According to sa interview ni Bato According sa interview ni Bato. So, ngayon, therefore, with that kind of logic, sabi ni Bato, PNP chip, kayang galawin ng kamera. Pero ang NBI, hindi kayang galawin dahil nga si Secretary Remulla. Ngayon, sinisiraan ng NBI. If that is the case, saan ang gagaling si Mike Labe? Tanungin ko kayo. Sino ang kanyang sinusundang script? Kayo ho ang sumagot. Ang tinatarget, NBI ngayon. Sino? Maaring sasagutin nyo. Malamang si Tamba. Malamang kamera ang kanyang ang sinusundang script. Tanungin ko kayo ngayon. Bakit yung mga bumabanat ay ang script ay nanggagaling kay Tamba? Di umano. Allegedly. Bakit nanggagaling sa kamera? You know why? Kasi sila talaga ang kumikilos sa tingin natin. That's an opinion. We think the real people behind discrediting the Duterte, discrediting Kibuloy, discrediting Davao is kamera o si Romualdez. Do you understand? Do you understand now sino ang talagang may galaw? Pinapaliwanag ko lang kung sino talagang gumagalaw. Lumalaban sa Duterte, sumisira sa Davao City, sumisira sa mga ICC, kung sino-sinong umano dyan. Kamera. Kamera ang gano talaga gumagalaw. Now you understand where I'm coming from. Kami mga banateros, alam na alam namin, galawan nila kamera talaga. Halatang halata. Kaya nga whenever we hit camera, nagre-retaliate sila. By how? I don't know. By talking to me. Trying to convince me to transfer to their kampo. Pag hindi nakuha, subpi na ang kaharap. Mag-isip tayo na mabuti. Mag-isip tayo na mabuti. Hindi yung basta-basta lang tayo kasi nagpapaniwala tayo sa kwento ng kung sino-sino. Kaya sinasabi mo may huli ka, ayaw mo ipakita. Sino maniniwala? Alam mo,
Hindi ko alam hindi ko alam kung saan niya sinasabi yan. Sabi daw nito, inaamin daw ng NBI na chief ng Davao na may huli siya. Nung nire-research ko, wala akong nakita sa social media o di kaya sa mainstream media na umamin siya na may nahuli siya. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Ako, I'm willing to be corrected, Mike Labe, kung meron kayong alam na umamin talaga si NBI Regional Director dyan sa Davao. Kung meron talaga, let me know. Sasabihin ko, mali ako. Pero kasi sa research ko, wala eh. Sa lahat ng mainstream media na news, wala akong nakita na nagsasabing umamin itong si NBI Regional Director. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung balita. May sarili siguro to. Pwede namang ilabas siya na may takip ang mukha katulad ng ginawa ng pulis nang mahuli si Pauline Canada. Nilabas, tinakpan ang mukha or protection, human rights. Makinig ka sa mga viewers mo. Ano sabi sa gilid, Sir, pahinga po muna. Habaan mo na lang ang pahinga mo para mas maganda. Di ba? Bakit hindi magawa ng NBI yan? Anong drama ito? NBI. Nagbibiro ba kayo? Dinadaan nyo sa drama ito, napaka-controversial na isang ito. Pinag-uusapan na sa buong mundo ng mga Pilipino. Kahit hindi Pilipino, pinagtatawanan tayo dahil napakahina ng ating law enforcement agency sa implementation ng warrant of arrest. Pag malaking tao, hirap na hirap kayong hulihin. Hindi nyo mahuli. May reward na, ay hindi pa rin mahuli. Di ba kasiraan nyo yan? Tapos ngayon inaamin mo in public, may huli kayo, hindi nyo ilabas. Sino maniniwala? Mga banateros, can you help me? Hindi ko talaga makita eh. Sinasabi niya dito, inaamin daw ng NBI may nahuli sila. Hindi ko talaga makita kung saan nanggaling yun. Hindi ko talaga makita eh. Sorry hindi ko makita. Saan niya kaya nakita yun? Sa Senate hearing? Umamin sila na may huli? Sino daw ang nahuli nila? Ayan daw yun saan? Balik-balik na case. Iba yung sinasabi niya nahuli na kusang sumuko. Ba't sinasabi nito hindi nilabas? Iba po yun, noon pa yun eh. Ang tagal na nun, bago lang ito eh. Stream live 18 hours ago. Yung dati yun, iba yun Sorry kasi updated naman kami dyan. Iba yun. Hindi naman yung ito, bago la to eh. Sabi nito, iba yung Senate hearing noon pa yun. Kaya nga, hindi pa si ano nun eh. Alam ko wala pa yung raid. Ito kasi sinasabi niya during the raid eh. Tama, mali? During the raid. Ewan ko, unless, dahil may sakit siya, masama pakiramdam niya, naisip niya siguro na bago lang yun. Matagal na yung sinasabi niya at saka tandaan nyo, hindi ho yun nagpahuli. Yun po ay sumuko. Yun noon eh. Iba pa yun. Iba yun. Yun ngayon walang nahuli. Kasi sinasabi nito, yung during the raid, etong huling pagpasok ng NBI, meron daw. So hindi ko alam kung sino yung sinasabi niya dito. Ay nako. Anyway, kung meron kayong alam, sabihin nyo sa akin. Kung wala, fake news talaga to. Wala tayong magawa. Di ba? Tingnan natin.